Mayroong buhay na walang hanggan at ito rin ay walang hanggang kasiyahan sa piling ng Diyos at ng mga anghel sa kalangitan na sana ay pinapangarap natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay happiness. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Happy All Saints Day po sa inyong lahat. Sana po ay ipromote natin na yung mga santo ang ating ipinagdiriwang tuwing undas, tuwing first day of November, hindi yung mga multo, hindi yung mga aswang, at hindi yung mga masasamang espiritu, kundi ang ating ipinagdiriwang ay mga santo, mga banal. Kaya nga Halloween, it's hallowed. Galing sa salitang hallowed means holy. Dahil ngayon ay araw ng mga banal, araw ng mga santo. At ang ibig sabihin ng mga banal na mga santo ay blessed, happy. Ibig sabihin, sila yung nandun na sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayong lahat ay nangangarap, tayong lahat ay gustong maging masaya sa buhay. I guess, ito yung ating hinahanap. At sabi nga nila, happiness is a choice. No? Yung pagiging masaya ay pinipili, ito'y ginugusto. Pero napakahalagang maunawaan natin ang deeper meaning of what happiness is all about. Dahil yung happiness, akala natin at ang agad nating iniisip ay yung bang marating ko ano yung gustong marating, makamit ko ano gustong makamit, magkaroon ng material na bagay, ng pera, no? Maging matagumpay sa karir, at magiging masaya. Mga kapatid, happiness is more than that. No? Kaya nga, minsan kapag mali ang ating pangunawa sa kasiyahan, iniisip natin na ang kasiyahan ay panandalian lamang. Pansamantala lamang, there is no such thing as eternal happiness. Mga kapatid, ito yung itinuturo sa ating gospel ngayong araw na ito, that there is really an eternal happiness, yung walang hanggang katapusan, at yan ay magaganap sa buhay na walang hanggan. Pero dito pa lang sa mundo, pwede na tayong maging masaya. Yan ang mensahe sa ating gospel ngayon. Because happiness
is not only about comfort, it is not only about attaining or achieving what you want or what you dream, no, sa buhay. Dahil happiness is the state of the heart. Ito ay nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Kaya nga sinasabi, it's a choice. No? Choose to be happy. Pero mahalaga yung grasya, yung biyaya para tayo maging masaya sa buhay. Dito sa ating gospel, makita natin, at actually ito yung isang gospel, part ng gospel na labis na naka-attract kay Mahatma Gandhi. That's why there was a time in his life na ginusto niya o gusto niya maging Kristiyano because of the Beatitudes. Dahil there is only one person na nagturo ng Beatitudes kundi ang ating Panginoong Jesus. Wala nang iba. And actually, ito ay words of blessings. Kaya nga, Beatitude, sabi dun, blessed, no? Blessed are the poor in spirit, blessed are the merciful, blessed are the sorrowful, blessed are those who are meek and humble of heart, blessed are those peacemakers, blessed are those, no, na being persecuted because of righteousness or because of God, no? Para bang kabaliktaran ng kumbagay karanasan natin, pwede pala tayong maging blessed, pwede pala tayong maging masaya. At ito yung sinasabi ng ating gospel today, at ito rin yung isinabuhay ng mga santo, ng mga banal sa kalangitan, nung sila'y nabubuhay pa dito sa lupa. Hinanap nila ang Panginoon sa kanilang buhay because God is the source of all blessings. Yung dalawang salitang Griego na Makarios at Eulogemenos. Yung Makarios means happiness at yung Eulogemenos means to receive good words. Ito, ang equivalent ay blessed. You are blessed kapag masaya ka. You are blessed kapag nakakatanggap ka ng magagandang salita. And happiness is God in us. Lagi nating tatandaan. That's why happiness is holiness. Holiness is happiness because ang pinagmumula ng lahat ng kasiyahan at kabanalan ay ang Diyos. Kapag ang Diyos ay nasa sa ating puso, ang Diyos ay nasa ating buhay, tayo magiging masaya. Galing kami sa Avila, sa Spain, at nandoon yung birthplace ni Saint Teresa of Avila. You know, siya yung aking patron saint. At minsan sa dasal sabi niya, let nothing disturb you, let nothing frightens you. Sabi niya, everything will pass away. Patience obtains all things. If you have God, you lack nothing. Because God alone is enough. Iyon yung happiness. Tayo, dumaan man tayo sa mga pagsubok at hirap sa buhay, as long as we have God in our hearts, kaya nating maging masaya. Because if we have God in our hearts, magiging kontento tayo sa buhay. No? At hindi na tayo maghihintay na marating yung mga pangarap natin, yung mga gusto natin makuha, yung mga kailangan natin para maging masaya. Even with or without those things, kaya nating maging masaya if we have God. So kung makamit natin lahat ng pinapangarap natin, bonus na lang yun. No? Pero mahalaga yung choice of God because happiness, true happiness, is God in us. Solo Dios basta. God alone is enough. Pangalawa, yung eulogemenos means to receive good words. Galing sa salitang eu o in Greek, and logos means good word. Kaya nga meron tayong eulogy. Yung maganda yung sinasabi natin, pero sana naman, hindi na kung kailan patay na, tsaka naman sasabihin ko anong magaganda at mabubuti doon sa taong namatay. Sana kahit buhay pa, mas maganda nga po kung habang nabubuhay pa, nasasabi na natin kung ano yung magaganda at mabubuti sa isang tao. Hindi kung kailan namatay, tsaka ka lang doon nagsasabi ng mabubuting salita. Eulogemenos is to receive good words. Tayo rin, no? Kapag tayo ay nakakatanggap ng mabuting balita, tayo ay nagiging masaya, nagiging mapagpala. Kaya sabi ng Panginoon, di ba sa Gospel, sabi may sumigaw na nanduroon at mapalad ang babae na nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasusok sa kanyang dibdib. Ano sabi ng Panginoon? Mas mapalad. Blessed are those, yung mga nakinig ng salita at nagsabuhay nito. Eulogemenos is to listen, to hear good words. At ano yung good words? The gospel, yung mabuting balita. Yung mabuting balita ang salita ng Diyos.
Kapag tinanggap natin ito at isinabuhay natin ang salita ng Diyos, ito yung tunay na pagiging blessed, mapalad, masaya. Kaya nga unang-una, mahalaga maunawaan natin ang pagiging mapalad at ang tunay na pagiging masaya at banal ay ang Diyos sa puso natin, sa buhay natin. At ang salita ng Diyos na tinatanggap natin at isinasabuhay natin. Kaya nga mga kapatid, tayong lahat sana ay mangarap na mapunta sa langit. Mangarap na maging banal, maging masaya, maging mapagpala. At sinabi ng ating Panginoon sa gospel natin ngayon, ang tunay na batayan ng tunay na pagiging mapalad. Ano man ang pagdaanan natin, kapag naroon sa atin ang Diyos, at kapag nakikinig at nagsasabuhay tayo ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tunay na mapalad. At sana tayo rin maging mapagpala sa iba at maging pagpapala sa iba sa pamamagitan ng pagdadala ng Diyos sa kanila at sa pagpapahayag ng mabuting balita sa kanila. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat sa lahat ng iyong mga pagpapala na iyong ipinagkakalob sa amin. Nawa kami rin ay maging pagpapala at maging biyaya sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.